Kung inyo nga pong titingnan mga idol, dalawang malaking pangalan na lang naman ang nananatili ngayon bilang restricted free agent. Ito ay sina Peyton Watson ng Denver Nuggets at si Jalen Duren ng Detroit Pistons. Pero hindi kagaya sa sitwasyon ni Watson sa Nuggets, kahit man hindi naman gipit ang Detroit pagdating sa cap space, nagdadalawang isip pa rin naman sila kung pananatilihin pa nila si Jalen Duren sa lineup. Ayon sa isang source, ayaw nga daw ibigay ng front office ng Pistons ang hinihinging kontrata ni Jalen Duren. Sa katunayan, mas mababang kontrata pa ang inoffer ng kanilang team sa kanya. Sa madaling salita, literal tinitipid ng kanilang team ang kanilang all-star center since naniniwala sila hindi nito deserve na makakuha ng max contract kasunod ng malamyang performance sa playoffs. Kita naman nga ninyo na hindi nga ito nakakapaglaro ng mas maayos sa mga pressured games at halos wala siyang nagagawang maganda para mabuhat ang team. Kaya eto ang mismo rason bakit hanggang ngayon nakatenga nga siya bilang restricted free agent. Samantala, damang-dama ng Philadelphia 76ers ang epekto sa kanila ni LeBron James. In fact, bukod sa pagtaas ng presyo ng kanilang tickets, pagdami ng jersey sales, pagtaas ng ekonomiya sa kanilang nakatutok ngayon ng buong media. Wala ngang araw ngayong off-season ang hindi pinag-uusapan ng mga analyst ang magiging resulta ng kampanya. Inilista na rin naman nila ngayon sa NBA ang panglima sa pinakamalakas na koponan sa buong NBA makalipas ang isang buwan. Sila rin naman ang pumapangalawa sa may pinakamalakas na team sa Eastern Conference kasunod ng defending champ. Pero kung si Draymond Green ang tatanungin, naniniwala siya na ang team ngayon ng may best starting five ay ang Philadelphia 76ers dahil kay LeBron James. Ito ang huling piyesa na kukumpleto sa Philadelphia para mailulabas ang kanilang full potential. Kita na mas naging competitive rin naman itong nagdaang taon ng Philadelphia, sadyang kinukulang lamang sila sa kawalan ng winning experience at kumpiyansa. Kaya ngayon nga pong nakuha nila si LeBron, samahan mo pa ng Jaylen Brown, siguradong magiging isang tinik at championship contender nga ang Philadelphia 76ers. Sa kabilang banda, kung inyo nga pong matatandaan, sinabi na nga ni Adam Silver na i-hold muna nga nila ang trade ni Kawhi Leonard sa Toronto Raptors hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon sa paratang na paglabag nito ng Los Angeles Clippers at ng kanyang kampo sa rules ng liga sa pagkakaroon ng under the table agreement. Makalipas ang ilang buwan na investigasyon, hindi pa rin naman nga daw tapos ang NBA sa pagganap ng mga impormasyon patungkol dito na siyang rason bakit naantala ang trade. Base sa pinakahuling nilabas sa balita, maging ang koponan ng Toronto Raptors tumanggi rin naman na kumpletuhin ang trade ni Kawhi since ayaw nga nilang madamay sa gagawing parusa ng liga. Sa madaling salita, may posibilidad hindi matuloy ang trade ni Kawhi at bumalik na lamang sa kanila si Brandon Ingram at ang mga ibinigay nila noon na draft pick sa Clippers. Well, kung sakaling maparusahan si Kawhi, maaari nga pong suspindihin at hindi ito paglaruin ng liga buong season next year. Kaya ito ang mismong dahilan na bakit ayaw ng Toronto Raptors na ituloy ang nasabing trade.